Magandang araw sa lahat. Andito naman tayo ngayon upang talakayin ang ilan sa mga kontemporaryong isyu sa lipunan. Bago tayo magsimula, ating hingin ang gabay na makapangyarihang Ama. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sana po gabayan niyo kami sa aming gawain. Bigyan niyo kami ng lakas at gana sa araw na ito. Amen. Bago tayo magsimula, siguraduhin kayo ay nasa maayos na kalagayan. Iwasan ang mga bagay na maglilikha ng disturbo at iba pa. Base sa online attendance natin, kayo ay nakalagin gamit ang kanya-kanyang login ID. Kaya, wag na nating patagalin pa. Para simulan ang ating aralin sa araw na ito, magsisimula tayo sa isang tanong. Pero bago ang lahat, para sa mga gustong sumagot, itaas lang ang kamay sa pamamagitan ng pag-click ng raise button sa ibaba. Para may partisipasyon ng lahat, maaaring gamitin ang ating chat box na nasa kanang bahagi ng inyong screen. Ang tanong, ano-ano ang mga karapatang pantao? Yes, Jane. Tama. Rachel. Mahusay. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga karapatang pantao. Ang focus na karapatan na ating pag-usapan ay tungkol sa karapatan sa edukasyon. Narito ang ating mga layunin sa araw na ito. Una, nasusuri ang paglabag sa karapatan sa edukasyon bilang isa sa mga karapatang pantao. Nasusuri ang papel ng edukasyon sa pag-udlad ng lipunan. Pangalawa, napahalagahan ang mga gampanin ng bawat individual sa pangangalaga ng karapatan sa edukasyon sa bansa. At, panghuli, nakapagmumungkahi ng mga paraan ng paglutas sa paglabag ng karapatan sa edukasyon. Bakit itinuturing ang edukasyon na susi ng kaunlaran? Okay, Ira? Magaling! Ngayong araw magkakaroon tayo ng isang gawaing pinamagatang karapatan mo, alamin mo. Para sa unang larawan, tukuyin kung anong uri ito ng karapatan. Karapatan sa? Tama! Karapatan sa edukasyon. Ang pangalawang larawan ay tumutukoy sa karapatan sa? Tama! Ari-arian. Ang kasunod na larawan ay tumutukoy naman sa karapatan sa? Tama! Karapatan sa pagboto. Ang panghuling larawan ay tumutukoy sa karapatan sa paglalakbay, tumpak. Para maproseso natin ang ating gawain, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano-anong mga karapatan ang ipinapakita sa larawan? Tama! Bakit mahalaga ang mga nasabing karapatan? Tama ulit! Panghuli, paano nakatutulong ang mga nasabing karapatan? Magaling! Ngayon naman, ating tunghayan ang isang kwentong kinagigiliwan ng lahat, ang kwentong Jollibee. Suriin nyo at tukuyin ang kaugnayan ng kwento sa ating paksa tungkol sa karapatan sa edukasyon. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Tagal kong hinintay ang araw na to. Hindi para tumanggap ng mga medalyang to. Gusto kong ibigay ang karangalan sa taong nagdala sa akin dito. Ma, narito ako ngayon dahil sa walang katulad mong pagmamahal. Yung pagmamahal na kayang tiisin ng pagod, mapagtapos lang ako. Yung pagmamahal na kayang tiisin ng sariling gutom, ibigay lang ang gusto ko. Yung pagmamahal na kayang itago ang lungkot para maging masaya lang kami. Yung kayang sabihin, okay lang lahat, huwag lang bumigat ang loob ko. Alam kong hindi naging madali para sa'yo.
Mula nang mawala si Papa, ikaw na tumayong mama at papa ko. Kinaya mo ang lahat-lahat dahil nangako ka sa akin ng gabing yun. Joey, anak, kakayanin ko ang lahat para sa iyo. Kaya nga, alam kong sasabihin mo sa akin proud ka. Pero mas gusto kong sabihin sa lahat na mas proud ako sa mama ko. Para maproseso natin ang ating pinanood na patalastas, sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang mensahe ng patalastas? Tama. Magaling. Bakit parangal o tribute ang pamagat nito? Tama. Ito ay tribute dahil ito ay alay ng anak sa kanyang nanay. Mahusay. Anong karapatan ang inilahad sa patalastas na napagtagumpayan ni Joey sa tulong ng kanyang ina? Mahusay. Ito ay ang karapatan sa edukasyon. Bakit ito mahalaga? Tumpak. Ngayon naman, iyong panoorin at suriin ang kwento ni Malala Yousafzai. Women have the same rights as men. If a man can go to school, if a boy can go to school, why can't a girl? If I don't go to school, then I would be obeying my brother and my father. I would be washing clothes every day, and then I would marry, then I would be taking care of children, and my life would finish. Those people who stop us from getting education, they are afraid of educated and powerful women. There was a correspondent of BBC, and he asked my father, I want someone from Swat who can speak to me and who can tell me what's happening there. So I started blogging for BBC. I used to talk to him on phone every night. We all wanted education, but so many people were silent because they were afraid of Taliban, they were afraid of death. But the courage defeated that fear. That is why I spoke. I was not waiting for someone else. I did it by myself. At 12 o'clock, I think so, we just sat in our school bus and I asked my driver, can you do the magic tricks? And he was just hiding a stone in his hand and we had to find it. And I don't know, I just opened my eyes and I was in a hospital. I knew that I was shot, and the first thing I did was I thanked God that I am alive. In my country, Pakistan, and all over the world, girls raised the slogan of I am Malala. They raised their voice for education, and they raised their voice against terrorism. So it is an honor for me because I need more and more girls and women and more boys to support me in my campaign for education. Ngayon nating suriin ang ating pinanood na kwento ni Malala. Anong karapatan ang ipinaglalaban ni Malala? Tama, ang karapatan sa edukasyon. Bakit niya ito ipinaglalaban? Magaling! Ano ang kaibahan ng mga babae at lalaki sa bansang pinamulan ni Malala? Mahusay! Ano naman ang kaibahan nito sa bansa natin? Tama, sa bansa natin, ang babae at lalaki ay parehong may karapatang makapag-aral. Anong ibig sabihin ng pagkakaibang ito? Tumpak! Sa mundo at iba pang mga bansa sa daigdig ay hindi pa rin pantay sa edukasyon ang mga tao, lalong-lalo na ang babae at lalaki. Base sa video, paano makatutulong ang edukasyon sa mga kalalakihan, kababaihan, at mga LGBT? Ilagay ang mga sagot sa ating chat box. Yes, Lorraine, magaling. Alex, tumpak. Mahusay, Gabriel. Yes, Lisa, tama. Jason, mahusay. Ang galing. Kaya tama ang lahat ng inyong mga sagot.
Para mas lalong mapalalim ang ating pagkaintindi tungkol sa karapatan sa edukasyon, ating puna ng mga sagot ang graphic organizer. Ito ay pinamagatang sitwasyon suri. Ang tanong, anong mangyayari kung ako ay hindi nakatapos ng pag-aral sa bandang kaliwa ng screen at sa kanan naman kung ako ay nakatapos ng pag-aaral? Sa bandang ibaba, sa kabuuan, ilatag nyo ang inyong kabuuang ideya kung alin sa dalawang sagot ang sa tingin nyo ang mas timbang kaysa isa. Maaari nyong ilagay ang inyong sagot sa pamagitan ng pag-access sa ating Google Classroom. Maaari din nyong ilagay yung mga sagot sa ating chat box. Okay. Yes. Roxanne? Okay. Mahusay. Miss Jane? Kung hindi nakapagtapos ay walang trabahong makukuha. Tama? Kung nakapagtapos na pag-aaral ay maaring guminhawa sa buhay. Si Martha naman ang sabi niya, sa kabuuan, mahalaga ang edukasyon sapagkat ito ang mag-aahon sa pamilya sa kahirapan. Ang husay ng ating mga sagot. Napagtanto ko na kayo ay naliwanagan tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa lipunan. Para mas lalo pa niyong mapalalim ang inyong mga sagot, gaya ng sinabi ko, pwede nating i-access ang ating Google Classroom para mas marami tayong mailatag ng mga kasagutan. Para sa ating Activity 4, ipaliwanag mo. Panuto gamit ang chat box, ipaliwanag ang sinabi ng dating DepEd Secretary Jesly Lapus na edukasyon ang solusyon. Your timer starts now. Okay, ang edukasyon ang magpapaunlad sa bansa. Tama. Kung merong edukasyon ang lahat, siguradong walang Pilipinong maghihirap. Tumpak. Kung lahat ay marunong magbasa at magsulat, walang ni isang Pilipinong mapag-iiwanan. Mahusay. Ang galing na inyong mga kasagutan. Tiyak akong alam nyo na kung bakit sobrang napakahalaga ng edukasyon sa ating lipunan, sa ating mga kabataan at sa hinaharap ng ating bayan. Magaling. Para iproseso natin ang ating gawain bago natin gawin ang kasunod, sagutin muna natin ang mga katanungan. Bakit mahalaga ang edukasyon? Okay? Tama? Mahusay? Magaling. Sa paaralan lang ba matutunan ang kahalagahan ng edukasyon? Paliwanag. Yes. Base sa chat box, hindi lang sa paaralan, pwede ding matutunan ang edukasyon sa simbahan, pwede ding sa bahay, tama, pwede ding sa mga kaibigan, at sa iba't ibang tao sa lipunan. Mahusay. Dahil ang bawat isa ay may kaukulang papel na ginagampanan para mabigyan ng edukasyon ang isa't isa. Magaling. Ngayon naman, dumako tayo sa ating kasunod na gawain para ating makamtan o makamit ang kasunod na layunin, ang gawaing pinamagatang Edu Solusyon. Okay, anong gagawin? Magbibigay kayo ng tig-iisang mungkahi upang masolusyonan ang mga paglabag sa karapatan sa edukasyon na nararanasan sa ating lugar o sa ilang bansa sa mundo. Ipaliwanag kung papaano mo ipatutupad ang nasabing solusyon. Isulat ang inyong mga sagot o mga mungkahi sa ating chat box. Kayo ay binibigyan ng 1 minuto. Okay, may naglagay na ng mga kasagutan. Base kay James, sabi niya, kailangan daw ipaigtingin ang mga batas na nagproprotekta sa karapatan sa edukasyon para parehong mabigyan ng karapatan ng bawat isa. Sabi ni Ira,
Dapat daw ay magkaisa ang mga bansa sa mundo at kilalanin ang pantay na karapatan ng babae at lalaki. Sabi din ni Luis, tingnan din daw ang karapatan ng LGBT sa edukasyon dahil hindi lang babae at lalaki ang dapat bigyang pansin, kundi pati din ang mga nasabing sektor. Dapat daw ay kilalanin ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan. Mahusay. Ang mga sagot nyo ay napakalalim at napakagaling. Okay, tama. Bilang panghuling gawain, ating sagutin ang completion exercise. Bilang mag-aaral, pahahalagahan ko ang edukasyon sa pamamagitan ng kumpletuhin para makabuo tayo ng ideya. Yes, Arnold, pahalagahan ko ang edukasyon sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at pagsunod sa mga lituntunin ng paaralan. Ayon naman kay Jessa, pahalagahan niya ang edukasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan para maging mabuting mag-aaral. Okay, ayon kay Elia, pahalagahan ko ang edukasyon sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at maging modelo sa aking kapwa mag-aaral. Sabi ni Alex, pahalagahan ko ang edukasyon sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, paggawa ng mga takdang aralin, at pagtuturo sa mga nangangailangan. Okay, ang gagaling ang sagot natin. Para sa ating paglalahat, sagutin natin ang mga tanong. Bakit nagkakaroon ng ilang mga paglabag sa karapatan sa edukasyon? Yes, James. Alex. Lisa. Okay, ang galing ng mga sagot ninyo. Paano ito nilalabanan? Yes, Ami, very good. Yes, James, ulit. Mahusay. Gino, tumpak. Bakit itinuturing ang edukasyon na susi ng kaunlaran? Yes, Emma. Tama. Jessa, mahusay. Yes, Luis. Ang galing. Mahusay. Para masukat ang inyong mga natutunan, tayo ay magkaroon ng maikling pagsusulit. Kaya i-access natin ang Google Classroom para masagot natin ang 5 katanungan. Para sa unang tanong, bakit pinigilang makapag-aral ang mga babaeng Muslim ng ilang makakaliwang grupo ng kalalakihan sa Pakistan? Para masagot ang tanong na yan, i-access natin ang ating Google Classroom. Para naman sa ikalawang tanong, kung ikaw ay kukuha ng kurso, ano ang dapat mong gagawin para ito ay mapakinabangan sa hinaharap? Pangatlong tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi papel ng edukasyon sa lipunan? Pang-apat na tanong, ano ang pinakamainam mong gagawin kung sakaling gusto mong makapagtapos ng kolehiyo at wala kayong sapat na panggastos? Ang huling tanong, ano ang pinakamainam na solusyon para matigil na ang paglabag sa karapatan sa edukasyon ng ilang mamamayan sa daigdig? Para sa ating takdang aralin na ma-access din natin sa Google Classroom natin, magsaliksik ng mga paglabag sa mga karapatang pantao sa mga sumusunod. Una, karapatan sa pagpili ng relihiyon. Pangalawa, karapatan sa pagpapahayag ng sarili. Yun lamang ating aralin sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo mula sa ating talakayan. Para ma-access natin ang mga sheets o mga katanungan at iba pang gawain, pumunta lamang tayo sa ating Google Classroom. At ang deadline ng ating gawain ay nandun din nakapaskil. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!